Hi ka-schoolers! Hello ka-researchers! Welcome back to our channel, Anna PH. Kung high school student ka o college student na nahihirapan gumawa ng iyong review of related literature and studies at gusto mong malaman paano ba gagamitin si ChatGPT sa task na ito, well, this video is really for you. Yes, today po, ka-researcher, I will teach you how to use ChatGPT the right way. Sabi nga ni Aaron Nerha ng Ashcom, shout out po sa inyong lahat dyan, mga taga Ashcom sa City of May, Kawayan. So, ChatGPT, hindi daw cheat GPT. Okay, so again, sa video na ito, we will get to know how to use ChatGPT the right way. Hindi para mandaya, kundi para mapadali ang research process mo. And let's be honest, sa task na ito ng RRLS, una, ang hirap magsimula. Parang ang hirap maghanap ng starting point. Pangalawa, ang daming literature na hindi mo naman alam kung related ba sila sa study mo. And then pangatlo, kapag meron ka nang nakuhang mga studies, hirap ka naman kung paano sila i-connect sa isa't isa. So, ka-researchers, sa video na ito, I will teach you realistic, practical, and ethical ways on how to use ChatGPT as a tool para sa iyong RRLS. But first, quick review muna tayo. Ano ba ang RRLS o Review of Related Literature and Studies? Well, RRLS involves the collection of literature and studies. So, literature, yan yung mga sources natin like books. Diyan din yung mga theories and concepts. Pag naman sinabing studies, edi yung mga research na nagawa na related sa own study mo. Now, sa paggawa ng RRLS, ikaw bilang estudyante, may mga struggle ka talaga dito. So, una, yun nga, yung nabanggit natin kanina, parang hirap ka kung paano or saan ka magsisimula. Pangalawa, medyo hirap ka rin pagdating sa mga keywords na gagamitin. And then, another struggle ay yung, parang ang hirap intindihin ng mga journal articles and studies na nakukuha mo. And then, another struggle nga ay yung pag meron ka nang nakuha, paano mo naman sila i-connect at sa dulo, paano mo sila isa-summarize. Kasi 'di ba sa dulo ng chapter na ito ng ating research paper, itong RRLS merong synthesis or conclusion. Now, sa mga struggle mo na yan, dyan naman papasok si ChatGPT. Now, ChatGPT, tool siya. Okay? Gamit siya. But, hindi siya replacement. So, ChatGPT can be our assistant but never as a replacement. So, real talk lang tayo ha. Si ChatGPT, tool lang siya o gamit. Pero, hindi siya replacement o kapalit ng utak mo. Okay? Now, isa pang bagay na gusto kong klaruhin sa iyo, ang ChatGPT is not your main source. Okay? So, hindi siya yung pinaka-main source mo. Hindi rin siya citation source or reference. At hindi rin siya yung pinaka-literature database mo. Okay? Ang ChatGPT, guide lang siya. So, pwede siyang makatulong in explaining or generating idea on a particular concept, at pwede rin natin siyang hingan ng tulong para nga i-summarize yung mga nakuha nating literature and studies. So, kailangan pa rin na mag-refer tayo o mag-resort tayo sa paggamit ng mga reputable websites sa research such as Google Scholar. So, kailangan pa rin nating mag-refer sa books and sa mga published articles or journal articles at mga published studies. And now, sa part na ito ng ating video, punta na tayo sa mga practical ways on how to use ChatGPT for our RRLS. So, number 1, generating keywords. Yes, ChatGPT can help us generate research keywords. Ito kasi yung umpisa sa RRLS,
para makapag-search tayo at makapag-locate ng ating mga sources ng literature and studies related to our study or to our topic. Kailangan tama yung mga keywords na gagamitin natin sa pagre-research. Now, we can go to ChatGPT to help us generate itong mga keywords nga na kailangan natin. So, instead of yung dati nating ginagawa na we do random searching, so punta muna tayo kay ChatGPT at pwede natin siyang i-ask or gumamit tayo ng prompt na ganito. Give me research keywords related to, for example, ang study natin is effects of academic stress on the productivity level of students. So, give me research keywords related to academic stress and productivity level of students for journal searching. So, pag kinlik natin yan, lalabas or magbibigay si ChatGPT ng mga keywords. And then, of course, isi-check natin yung mga binigay niya. At kapag okay na yung mga yon, ito naman yung gagamitin mo sa pagse-search sa mga reputable research sites such as Google Scholar nga. So, ipapasok mo naman ngayon itong mga keywords na ito sa Google Scholar para ma-search mo, ma-locate mo yung mga literature and studies related to your own study. So, ayan napadali, napabilis ni ChatGPT yung trabaho natin. Before kasi, dati, ang practice natin dyan, nag-iisip tayo at naglilista talaga tayo ng mga keywords na related sa ating study. But with ChatGPT as a tool, so, magsasuggest siya. All we have to do is to parang i-check and i-screen and mapili mabuti. Ano ba talaga yung mga keywords na, sa mga keywords na binigay niya, alin yung talagang kailangan natin at related sa ating study. At yun naman nga yung gagamitin natin sa mga search engines para maka-locate tayo ng mga sources or ng mga literature and studies na kailangan natin sa ating own study. So, pangalawang practical way to use ChatGPT for our RRLS is understanding difficult journal articles. So, alam natin na napakahirap minsan intindihin ng mga journal articles kasi nga sobrang technical nila. Academic paper kasi ang mga yan Now, we can go to ChatGPT and have it explain these concepts in a simpler version. So, pwede nating i-prompt, for example, if you are a grade 11 or grade 12 student, so paste mo yung paragraph na nahihirapan kang intindihin, and then dugtungan mo na explain this in simple terms for a senior high school student. Ayan, so boom, maglalabas na siya ng simpler version na mas maiintindihan mo. Pangatlo, creating literature summary draft. So we can ask ChatGPT to summarize the sources for us. So for example, meron ka nang nabasa, tapos gusto mong makuha yung summary ng particular literature na yon. Now you can ask ChatGPT, summarize this literature into 5 sentences. Tapos, syempre, ibibigay niya yun, bibigay niya yung summary. Then, ikaw, hindi doon natapos hindi natapos na sinummarize ni ChatGPT, tapos kinuha mo, pinaste mo na doon sa own study mo, or doon sa paper mo. No. Ikaw, ang role mo ngayon, i-rewrite mo siya, yung summary na binigay ni ChatGPT, i-rewrite mo naman using your own words. Tsaka mo siya ilalagay doon sa paper mo. Number 4, comparing studies. So, dati, ang practice natin, babasahin natin lahat yung mga nakuha nating sources, tapos iintindihin natin sila mabuti, tsaka pa lang tayo gagawa ng comparison. Now, with this AI tool, napakabilis na at napakadali na, kasi we can use this also dun sa synthesis part. Now, we can use the prompt, for example, compare these 2 studies focusing on the findings. O kaya, compare and explain these 2 studies in terms of their methodologies.
So, yun, no? Very useful yan, especially magagamit din natin yan to see yung mga patterns na which talagang napakahalaga sa RRLS no, na makita yung mga patterns between or among those research studies. So, number 5, checking the grammar and academic tone. So kapag tapos ka na, no, nagawa mo na, nasulat mo na yung chapter na itong RRLS mo, then you can ask the assistance of ChatGPT in terms of checking the grammar and making it more academic. So parang nakatipid tayo dun, no, sa pagpo-proofread. Pero again, alam natin na may mga limitations din ang ChatGPT. So andyan tayo, no, to check again yung mga ibibigay niya sa atin. So yan, no, yung mga practical ways on how we can utilize ChatGPT para sa ating RRLS. Now, I have here, no, mga pwede ko pang i-share na mga prompts or useful prompts para magamit mo. Yes, magamit mo pa sa iyong paggawa or pagbuo ng iyong RRLS. So, eto na. Now, bago tayo magtapos, ayokong palagpasin na hindi sabihin sa iyo to. So, ito kasi yung mga maling ginagawa, no, na minsan ng iba sa ChatGPT pagdating sa kanilang RRLS. So, hindi po citation source or reference si ChatGPT. Pangalawa, mali din na yung ibinibigay ni ChatGPT, copy, tas ipe-paste mo sa paper mo, fully. So, hindi. Dapat, i-verify mo muna, i-check mo muna, tama ba? I-screen mo, no? Tapos, i-revise mo. You can say it in your own words. Saka mo siya ilalagay dun sa paper mo. And then, another mistake ng iba, hindi na binabasa. So, kung ano yung binigay ni ChatGPT, kinokopya na nga lang, pinipaste, tapos sinasubmit. So, do not submit without reading it. Of course, without checking it, without verifying it, without reading it. Okay? So, I tell you, kapag ganyan ang ginawa mo, mahihirapan ka sa defense. And before I totally finally end, I will share with you yung yung workflow or yung mga steps kung paano epektibong pwedeng gamitin ang AI tool na ito sa pagbuo at sa paggawa mo ng iyong RRLS. Eto na. Ka-researcher, ka-schooler, iiwanan ko sa iyo ito. Remember, research is a skill. It is not just a subject requirement. Research teaches you critical thinking. Research teaches you information filtering. And research teaches you evidence-based decision making. And in real life, sobrang halaga nitong mga ito.